Pray muna tayo. Heavenly Father, we just want to thank you for another week na binigay mo sa amin so that we can talk about your word and continue to speak to us, speak through your word, to your people, Panginoon. May we once again, Panginoon, be reminded of who you are and what you have done for us, Panginoon. And sa aming lahat na nandito, Panginoon, I pray, God, that mag-speak ka sa mga puso namin. Go directly to our hearts. May every word na sasabihin ko, Panginoon, may something that is felt, Panginoon, sa puso nila. Sa puso ko din, Panginoon, as we study your word today. We bless you, we honor you in Jesus' name. Amen. Okay, sige. Buti na lang hindi, yung kinakain nyo, hindi yung maingay. Kada agat mo may Sige. Habang kumakain ka, kinig lang kayo. So, we have a new series. So, pinag-uusapan namin is about yung Dear Timothy. So, sino dito na kilala kay Timothy? Si Timothy, siya yung mentor ko. Si Timothy Keller. Hindi, joke lang. Si Timothy is the protege ni Paul. So, pag-uusapan natin is the paradigm for gospel-centered leadership and life. Which is a good thing kasi parang most of you here are leaders ng youth. So, part yun ng pag-uusapan natin. And also, bibigyan namin kayo. So, ang gagawin natin, overview, ano ba yung Book of Timothy, and then from there, how does it make, parang how will it make sense to us as follower of Jesus. So, gano'n naman lagi yung ginagawa natin. So, ayan. So, ito yung pag-uusapan natin. So, number 1, pag-uusapan natin yung Timothy's commission. So, yun yung buong chapter 1, it's about commissioning Timothy. So, si Paul, so, pag binasa niyo yung book of 1 Timothy, sino ang author? Sino ang author ng 1 Timothy? Si? Timothy. Ang pumapasok sa isip nyo kaagad si Timothy, pero hindi. Ang nagsulat ng letter is si Paul. So, si Paul, yung letter na yon is intended for Ephesian Church and Timothy. Okay? So, number 2, instructions to Ephesian Church. So, yung buong chapter 2 to chapter 5, it's about instructions to Ephesians Church. Tapos, yung sa 3 naman, yung final commission na yon kay Timothy. Tim na lang kasi hindi nakakasya eh. Tapos, number 4, so what? Ayan o ngayon, di ba? What's in it for me? How will it make sense to me as follower ni Jesus? So, overview muna tayo. Dito muna tayo sa boring portion ng pag-uusapan natin. But, whenever you read Timothy, ito yung commission ni Paul to Timothy. So to Timothy, my true son in the faith. So, kung mapapansin nyo, the way kung paano sinasabi ni Paul yung letter niya, it's like a personal letter. Para siyang love letter. So, sumusulat siya ng letter kay Timothy bilang tatay at anak niya si Timothy. So, isa pa dyan is, sinabi niya, stay there in Ephesus so that you may command certain people not to teach false doctrines any longer. Before we proceed, okay, paunahan tayo. Send me the messenger sa wire chat, the age of Timothy. Sinulat ni Paul ito, letter sa kanya. Send nyo sa akin kung ano yung age niya. Chat nyo lang sa akin sa messenger. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, hula. 6, 7, 8. Bata pa siya. 9, 10, 1. 10 seconds 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Wala na. Hindi ko natatanggapin yung susunod. The correct answer is 16. So, titignan ko na lang kung sino yung tumama mamaya. Okay?
So, so take note guys, si Timothy, isa siya sa mga, napasama siya sa isa sa mga leaders ni Paul. Alam niyo kung anong edad? 15. Can you imagine, isa ka sa mga trusted people ni Paul, 15 years old ka pa lang. This is Paul the Apostle, pero isa siya sa ibang chapters ng Bible, sinabi din na si Timothy para siyang si Paul. Kumbaga, kung merong mang papalit kay Paul bilang apostle, alam niyo kung sino? Si Timothy. Ganon kagaling si Timothy. As in, para siyang copycat ni Paul. Ganon siya kagaling in terms of theological knowledge and experiences. Kasi, kung mapapansin nyo, si Timothy, bata pa lang siya. Talagang follower na siya ni Jesus. And, ayan. Can you imagine this? O, mamaya na kayo mag-usap. I'll give you time. May oras tayo for conversation. Pansinin nyo, sinasabi dyan, una, kinocommand niya si Timothy na ano daw? Not to teach false doctrines. Alam nyo ba na may mga false teachers kasi dun sa Ephesian church. Tapos, ang kinommand ni Paul kay Timothy is to stop those people na nagtuturo ng mali. Tapos tayo, sa ano natin ngayon, wala tayong pake. Kasi nga, ang problem kasi sa atin, hindi tayo ganun ka-sharp. Hindi natin kaagad na nasa-sense. Kapag kayong tao nagsasalita sa harapan, meron siyang maling sinasabi. Bakit? We're not knowledgeable. Hindi tayo ganun kahasa, hindi tayo ganun nag-aaral, hindi tayo ganun ka well-versed in terms of our knowledge of the Word of God. So, can you imagine si Timothy 16? Tapos siya yung nagko-command, siya yung nag-i-instruct. Can you imagine siya nagko-command kay Tatay Ed? Oh. Ganong level siya. As in, kung si Timothy nasa LPCF church siya, ang kino-command niya, alam niyo kung sino? Si Pastor Rodel. Ganon siya katindi. Hindi siya yung, kasi tayo, pagka bata ka, parang, bata lang yan, wala yang kayang gawin. No! Timothy is 16 years old and he is commanding those people about the Word of God. Kasi sinasabi nila, oy, mali yung tinuturo mo and you shall not teach here any longer kasi mali yung sinasabi mo sa tao. And it can lead many people to lead astray, umalis sa faith. So, ayun yung commission niya. Pangalawa, all these prayers are coming together so you will do this well, fearless in your struggle. Sabi niya, keep a firm grip on your faith and yourself. After all, this is a fight we're in. Can you na-imagine nyo ba yung ano nila? Yung situation ni Timothy. 16 years old ka, ikaw ang leader ng church. Kumbaga parang 16 years old siya, pero siya si Pastor Rodel. Hawak niya yung buong LPCF church. Siya yung parang pinaka-leader ng church na yun. And most likely, ang dami ng tao is around 500 to 1,000 people. Tayo, ilan lang tayo? 16 years old. Kaya wag yung maliitin yung sarili nyo. Yung kaya niyang gawin, it can also be something that you can do. If ipapagamit nyo yung oras nyo para sa Panginoon. Isa yan sa mga regrets ko. Nagsimula ako mag-aral, nagsimula ako maging seryoso, medyo 25, ganyan. 20-something na. Pero hindi ako nagsimula nung ganyang age nyo. Pero kung ganyang age pa lang, can you imagine, nagsimula na kayo ng ganyan. Tapos yung level ng talas nyo is the same ng level ng talas na meron ako. How much more can you do? Nakikita nyo kaya kayo, if gagamitin nyo yung oras nyo to be really serious about learning the Word of God,
malaking impact yung magagawa nyo. Not just to your family, but sa Rizal High or saan man kayo nandun. Pero ang problem kasi sa atin, we don't want to do it. Pero, my hope and prayer is that ganun yung maging passion nyo. Kasi, tingnan mo, ang sa atin sobrang litang ng problema natin. Ngayon, katamaran lang. Pero si Timothy, ang problema niya, buong church. Can you imagine, pagpunta lang ng YL, hirap na hirap tayo. Imagine yung burden na buhat-buhat ni Timothy, 16 years old pa lang siya. It's a burden na even ako, baka hindi ko kaya. Pero siya, 16 years old pa lang, kayang-kaya niya na i-handle yun. That's parang ganun yung potential niyo. Tayong lahat. Even for the younger ones. Kaya wag niyong titignan yung sarili niyo na, mas magagaling yan sila, Kuya Raymart. No. Aspire na mas gumaling pa kayo sa amin. Aspire na kayo pa yung mas pinakamatatala sa amin in terms of theological knowledge and our service to other people. Aspire for that. Kayo yung nag-i-initiate ng mga programs natin. Kayo yung nag-iisip kung ano yung gagawin nating improvement. Kayo yung nag-iisip paano natin hihikayatan yung mga tao na mas maging interested sa pagpunta ng church na to. And that's what we want to get from you guys. And ayun sana yung, parang ayun din yung tinitignan namin na we want na makita yung mga kabataan na grabe yung puso nila. And ayun, isa yun sa mga prayers din namin. Because this is a battle that we need to fight. Kasi problema natin ngayon, sarili lang natin lagi yung tinitignan natin. But, if you go to Rizalay, just to your classroom alone, tapos marinig mo lahat ng storya ng mga kaklase mo. Nako, sabi ko sa'yo, sure ako, mamemelt yung heart mo sa dami ng mga bagay na pinagdadaanan nila. And how helpful it is if you are knowledgeable enough how to counsel them, to give them advice, to protect them, to guide them in their journey. At ilang tao ang mape-prevent natin na mamatay because we are knowledgeable about who God is. Can you imagine, ilang suicide sana yung na-prevent natin? Ilang tao sana yung naligtas natin if they are able to attend man lang itong youth live na to, or they are able to get a group here, or nalaman nila na, meron palang lugar wherein I can bring my, yung mga burdens ko sa buhay. This is a big work for us. And this is about people. Itong church natin sa YL is about people. We want people to experience na merong pag-ibig na hindi mo kailangang i-earn. Na merong acceptance na hindi mo kailangang pagbayaran. It is something that is freely given to you in Jesus. So this is a battle we need to fight. We are in a battle, guys. Habang kumakain ka, you are in a battle. Actually. So, instructions to Ephesians. Ano nga ba yung mga problems nila sa Ephesian Church? So, first thing, so sabi niya, isa sa mga instruction ni Paul sa Ephesian Church is, I want you to pray. Sa ating lahat na nandito, we need to pray for the church. We need to pray for youth life. We need to pray for our families to be saved. We need to pray for our classmates, for our other people sa Rizal High or yung mga tao na nasa paligid natin. We need to pray for them. Yung heart na nandun ka to pray for those people na, Lord, I hope itong mga tao na to, maranasan nila yung pag-ibig mo. Nabigyan mo ako ng opportunity na itong mga tao na to, marinig nila yung bagay na kailangan marinig ng puso nila, which is the love of God in Jesus Christ. Na merong Diyos na nag-demonstrate ng pag-ibig niya by dying on the cross for them. Nakita nyo ba kung gaano ka-needy yung mga tao sa paligid natin? They are so needy.
Kaso ang problem kasi minsan tayo pa yung unang-unang needy. Kasi nga, we are failing to comprehend and understand and experience yung pag-ibig ng Diyos sa atin. That's why, parang hindi rin tayo makapagbigay sa iba. Can you imagine if you are full of the love of God, you are dangerous? Sabi ng isang theologian na favorite ko, yung matanda na, siguro mga 80-something na siya. Sabi niya, if you experience and understand the love of God, you will be dangerous. Why? Because people will start to be in love with Jesus too. Why? Because every time they see you, every time na nakikita ko to si Princess, feeling ko nandyan si Lord, mahal niya ako. Every time na nakikita ko si Ira, I remember the love of God for me. Every time I see Yen or I see Eliza, I remember the love of God for me. Alam niyo ba kung gaano kalaking impact yun? Sa sobrang dami ng pamilyang sira, sa sobrang dami ng pamilyang hindi maayos, sa sobrang dami ng mga tao na nangangailangan ng pag-ibig, we need, hindi ko sinasabi na go ahead. Ang sinasabi ko is, step nyo muna yung sarili nyo, experience nyo yung pag-ibig ng Diyos sa inyo, know about it, understand it, personalize it, and then you go and share it to other people. Kasi if you don't understand it, mabe-burn out ka lang. But if you truly understand it, that's where the power comes. Number 2, spreading the good news. Ayun yun. We tell about the story. Na itong Bible or itong church na to, it's not about the rules. It's not about being a good person. It's not about giving your works to God. No, it's not about that. Youth Life is about spreading na meron Diyos na bumaba dito, nagkatawang tao in the person of Jesus Christ, na matay siya para i-demonstrate yung pag-ibig at acceptance sa mga makasalanang katulad nating lahat. Can you imagine if your classmate will hear that? Alam nyo ba kung gaano kadaming mga tao ang nasa paligid nyo na nangangailangan ng forgiveness? May mga tao na they want to hear it. Pero hindi nila alam kung saan nila maririnig yun. May mga tao na never pa nilang naranasan na sinabi sa kanila na I love you. May mga tao na never pa nilang naranasan na I accept you. Never pa nilang naranasan in their whole life. Can you imagine if you are that first person na magsasabi sa kanila na, you know what, there is a God, He is holy, pero kaya kanyang tanggapin dahil namatay siya para sa iyo. And that's a different kind of message. Hindi ito yung lalapit ka sa, alam mo, dati akong drunk, dati akong lasinggero, ngayon hindi na. Wala akong pakialam. It's not the love of God. Hindi ko sinasabi na masama yun. Pero it's not something na, hindi ayun yung message natin kung bakit siya ay nag-share sa ibang tao. Yung pagbabago ng buhay, secondary lang yun. Ang primary message natin is the cross of Jesus Christ for sinners. So, that's the news. We're spreading the news. Hindi natin pinagmamayabang na, dati akong ganito, ngayon na ganito na ako. Mahalaga yun. Pero hindi ayun yung message natin. Because sometimes, na-experience ko to, I still remember nung college ako. Isa ako sa mga harsh na magiging kaklase mo. Bakit? Because I always told you what to do. Uy, dapat hindi ka ganyan. Dapat hindi ka ganito. Dapat hindi ka ganyan. That's not how you live as a Christian or a follower of Jesus Christ. That's a Pharisee on steroids. You always look at people and tell them, uy, magbago ka na. Paulit-ulit ginagawa mo. Alam nyo, isa sa mga pangarap ko is that makita ko kayo na hindi kayo yung unang nagpipinpoint kapag may mali yung isang tao. You are the first person na tatapik sa kanya, andito ako para sa'yo. Hindi eh. Iba minsan ginagawa natin eh. Alam mo, paulit-ulit ka na. Hindi ko alam kung dapat ka ba nag-church.
Tapos tayo pa yung nagsasabi na, church ka pa? Tingnan mo ugali mo. No. You're a Pharisee if you continue doing that. Ang tunay na follower ni Jesus is, kapag ka may nag-fail, kapag may nagkasala, we will not be the first one na babato ng bato sa kanila. But we will be the first person na lalapit sa kanila at makikinig kung ano yung storya nila. Can you imagine that? Di ba, nakaka-visit, di ba, yung mga tao ngayon? Nadapa ka na. Sabihin pa sa'yo, clumsy mo. Alam mo yun, duguan ka na, sugat-sugat ka na, sabihin sa'yo, ang clumsy mo. Yan, sama kasi ng ugali mo, dapat lang yan. Ganun, di ba? That's not how you live the Christian life. Huwag ka muna tumawa, tulungan mo muna. Diba? Wait lang. Sana man lang may dala kayo laging band-aid para pag may sugat siya, ilagyan mo. Spread the good news daw. Instructing women. Alam nyo ba na part din ng problem nila to? Alam mo kung bakit? Yung mga babae, bakit kayo, pag pupunta kayo ng church, ano nasa isip nyo? Pag sinuot ko to, ano kaya sasabihin nila sa akin? Paano pag wala akong makeup? Alam nyo ba na dati sa Ephesian Church, etong mga ladies, talagang yung suot nila, alam mo pag sinuot nila yon, titignan sila ng tao and they want that. At ayun talaga yung reason nila kung bakit nila susuotin yon. My God! Diba? Grabe yung hangaba nung yung dito hanggang tuhod. Yung ginto, pare, hanggang tuhod. Tapos grabe yung kuko, hanggang dun sa may pintuan, pare. Sino pa naman tititingin sa'yo? Di ba? Kairita eh. Pag nagsasalita, yung ngipin, diamond. Di ba? Hindi lang ginto, diamond, pare. Para i-flaunt lang yung yaman nila. Alam nyo, nangyayari yan. Hindi lang yan ngayon. Nangyayari yan dati na. Makapagrero, Rolex. Tingnan, nakikita mo ba yan? Gigigil ako sa'yo eh. Dati na nangyayari sa kanila yon. Grabe makabuhok, di ba? Hindi lang Gatsby, pare. Talagang lumilipad eh. Sino pa naman tititingin sa'yo? Ganon sila. May mga certain women sa Ephesian Church na ganon yung ginagawa. Kaya ini-instruct ni Paul si Timothy na anuhin mo sila, wag gawing fashion show yung church. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung napapansin niyo ba, naka-short ako madalas, tapos minsan naka-chinelas ako. Alam niyo kung bakit? Because I don't want people to be intimidated na, uy, ba't sila lahat nakagan? Paano kung walang pambili yun? Alam niyo, dati nung kabataan ko, minsan nahihiya akong pumunta ng church. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ako makasabay dun sa suot nila. Wala akong pambili ng t-shirt na maayos. Wala akong pambili ng shorts. Chinelas ko, Rambo. Alam niyo Rambo? Yung mura lang yun, tagbe-20 lang yung dati. Kaya yung pantanching eh. Kasi nga, sometimes, yung the way we dress, it can be intimidating for other people. I'm not saying na hindi ka magsuot ng maayos. I'm saying is that sometimes kasi nagiging intimidating siya sa iba. And sometimes ayun pa yung nagiging hindrance sa ibang tao. Hindi na lang attend kasi nahiya ako, ito lang yung suot ko. Can you imagine? Ayun lang yung reason, ba't di ka attend at church kasi nahiya kang makita nila na butas yung t-shirt. Gusto nga sometimes attend ako, may butas yung t-shirt. Yung basahan namin sa yung suot ko. Bakit hindi? Ayun lang. Kasi nga, di ba, ang gusto natin mga tao na pumunta na sa church are those people na who really needs God. Kaya nga, pag sinabi sa inyo, church ka pa? Yes, because I see the need for God. Kaya ako nasa church. Kasi makasalanan ako. And I need to hear the love of God
constantly, paulit-ulit, para unti-unti nababago yung buhay ko as I understand it and experience it together with other believers. That's the goal. Kaya pag tumatagal na kayo sa church, naiintindihan nyo na yung pag-ibig ng Diyos sa inyo. That's where natututo na kayong mag-share sa iba. Ayun yung gusto kong nangyari sa ating lahat. Okay. Tapos, sa chapter 3, nagbigay siya ng requirements for leaders. So, for us who aspires na maging leader, alam nyo ba kung ano yung mga requirements? Number 1, walang kapintasan. Ibig sabihin, walang masabing di maganda sa'yo. Pag narinig yung pangalan mo, Maverick. Di mo masabi. Kasi wala kang makitang mali. Diba? Kunwari, sinabi yung pangalan ni Ira. Kisame agad naisip mo. Diba? Kisame agad, diba? Ba't ganun? Ba't kisame agad yung naisip mo? Hindi ba pwedeng ang galing niya mag-song lead or something? Diba? Or kunwari, narinig mo yung yen. Anong naisip mo? Piano. Diba? Agad yung naisip mo eh. Pero wala kang makitang kapintasan. Sabi niya, ayun daw yung requirements. Husband of one wife. Buti, isa lang asawa ko. Pwede, no? Matino, mag-isip. Matino daw mag-isip. Sino dito yung mga hindi matino? Self-control. Paano natin para madali. Hirap na hirap ba siyang pumunta ng YL? Yun na lang. Ibig sabihin, pag hindi ka hirap na hirap, nakokontrol mo yung sarili mong emosyon. Okay? Kagalang-galang. Yan. Parang pag nakita mo, opo. Ganun ba yan? Hindi ganun yan. Opo. Puro ganun na lang yung sinabi mo. Opo. Hospitable. Laging nasa hospital. Lagi may sakit. Joke lang. Hospitable. Parang pagpunta ka sa bahay nila, ano siya, yung inaasikaso ka. Ganyan. I'm trying to be like that, pero minsan mahirap yan kasi pag malis na sila, naghuhugas ka pa ng plato. Diba? Yung mga ganyan. Able to teach. So, ibig sabihin, as much as possible, you're knowledgeable kung ano yung sinasabi mo. Kasi, yung ibang teacher, yung nagpapanggap na teacher sa Ephesian Church na kinabibisit ni Paul, is nagtuturo sila, pero hindi nila naiintindihan yung tinuturo nila. Di ba may nakita na kayong ganyan? Yung nagtuturo, pero hindi naman na naiintindihan yung tinuturo nila. Yung, alam mo yung parang, gusto lang nilang mag-flaunt ng mga wise word, pero alam nila sa sarili nila, alam mo, sa sarili mo na, hindi nyo naiintindihan yung sinasabi. Nagyayabang lang. Ganun. Alam niyo yan, di ba? Not drunkard. Not violent. Yung drunkard, yung alam nyo, kuwari may mga occasions, hindi naman natin pinagbabawal uminom. Ang sinasabi ng Bible is that, everyday na lang. Nakikita ka dyan sa may labas, may dala-dala kang red horse, at nakaupo ka pa dun sa toma ka ng toma. Tapos pag kinakausap ka, hindi ka makakausap na maayos. Lagi kang geng-geng, di ba? Lagi kang begeng. Yun na yun. Pero yung kunwari, may birthday. You want to drink. Pero hindi naman yung talagang busted ka, hindi ka na makauwi ng bahay nyo. Ibang usapan na yun. Tapos, pag sinabi mong kunwari, may birthday, just drink. Then that's it. You get out. Pero yung lagi ka nalang bagsak, di ba? Lagi kang pabigat sa mga tropa mo. Pag, na naman sila, sing na naman, mamaya. Geng na geng talagang sabog eh. Ibang usapan na yun. Di ba? Ayan, not violent but gentle. Di ba? Para ka daw, bulak. Joke lang. Gentle. Di ba? Can you imagine? Maglagay ka ng toner, gamit mo yung scrub ng ng Joy.
Siyempre, hindi gentle yun. You look for cotton pants. Parang joke. Gentle. So, pinag-aralan na natin yan. Balikan nyo yung gentleness. Hindi pala away. Yan. Lagi kong... not a lover of money. Ngayon, medyo lover of money kayo kasi walang pasok di ba? Wala kayong pera. He must manage his own household well. And then, hindi siya dapat bagong convert. Sometimes kasi, yung bagong member lang ng church, tapos gagawin mo na kagad leader, possible na lumaki yung ulo niya. And mostly, yung ina-assign na leaders ng time na yon is boy, lalaki. Isa sa mga leadership talaga na pinipili is lalaki. And I think naman, parang on a general consensus, most of us naman will really agree na isa talaga sa mga leaders dapat ng church is a guy. Pero kung wala na talagang qualified na church member na lalaki, we can go for a woman. Okay? So, ayan yung may qualifications. Diba? Ayun sinasabi niya. And then, dun sa chapter 4 naman, nag-warning na siya. Sinabi niya na some will depart from faith. Bakit? Ano tinuturo nila? Ang tinuturo ng mga false teachers dito is that hindi ka dapat ikasal. Diba? Ano nyo yan? Isa yan sa mga culture problem ngayon. Hindi mo kailangan ng kasal. Kailangan mo, i-test nyo. Live-in muna. Ganon. Hindi tayo naniniwala doon. And that's dangerous. Don't ever try to do live-in. Live-in is a lie from the pit of hell. Hindi tayo nag-e-engage doon. Marriage is important. So sa ating lahat, if you really want to have a happy relationship, kailangan nyo ikasal. Kasi, parang ang sinasabi mo, i-commit ko yung buhay ko sa tao na to at itong tao na to, i-commit nyo yung buhay niya para sa akin. Gusto nyo ba yung uso ngayon? Na, hindi ko alam kung ano kami, pero masaya kami. Gigigil ako sa'yo. Ano yun? Walang label. Kumbaga sa gatas, wala kang Alaska or no brand, pare. Buti pa yung no brand, may brand Ikaw, wala talaga Brand X. Nako, wag na wag kayong papayag doon. That's a lie from the pit of hell. Yung walang brand, okay lang yan, masaya naman tayo Doon na lang tayo, basta masaya tayo, okay na yun. Don't ever go to that kind of relationship. Tapos, yung naman, yung abstinence sa food. Alam nyo ba yan? Bawal yung beef, tsaka pork, tsaka chicken, tsaka may baboy. Parang sinasabi kasi nila, nagiging marumi ka kapag kinakain mo yun. Pero no. Sabi ni Jesus, whatever comes from the heart, palabas ng bibig mo ay nagpaparumi sa'yo. Ibig sabihin, first and foremost, yung heart mo is already unclean. Pero sinabi rin ng Bible na lahat ng pagkain na meron tayo ngayon, nilinis na yan. But, don't ever forget na meron pa rin consequences. Like for example, it's really bad to eat pork all the time. Kasi nga, meron siyang na nakakaano siya sa nagbibigay siya ng high cholesterol sa atin. So, ayan. Pero ito kasi, talagang yung ikaw, bawal kang mag-church kasi kumain ka ng baboy kanina. Ganun katindi yan. Hindi yan yung kumain ka ng nilaga, bawal ka na mag-church, bawal kang pumunta sa bawal kang mag-worship, bawal kang gawin yung mga dapat mong gawin. Ayan. And also ito, alam nyo to, yung endless argument, marami kasing ganyan Yung nagpo-flaunt ng knowledge nila, tapos they just go on arguing, they just go on, yung parang gusto lang nilang i-win yung tao. Para masabi na, matalino ako, mas matalino ako sa inyo. Don't go to those kinds of arguments.
Hindi ko alam kung meron na kayong ganun, pero for sure meron kayo na-encounter na ganyan. Yung gusto lang lagi argumento. Huwag nyo nang sayangan yung oras nyo. Sinabi din ni Paul yan siya. Don't waste your time to those kinds of people. Parang pinipilit na lang nila na si Jesus, hindi naman siya Diyos. Tao lang yun. Yan yung mga ganyang argument, ganyan. Tsaka yung marami kasing mga myths before na patuloy nilang pinaniniwalaan. And they go on. Alam mo yun, wala siya nagiging growth sa tao. Kaya mansinin nyo, hindi kami masyadong sinasabi sa inyo na, uy, makipag-debate kayo or something. Kasi hindi naman siya madalas nakakatulong. 'Di ba? Sabi niya, train yourself to be godly. Be an example to all believers in what you say, the way you live. Ito yung sinabi ni Kuya Lawrence nung in your love, in your faith, in your purity. So, keep a close watch on how you live and your teaching. Stay true to what is right for your sake, for your own sake and the salvation of those who hear you. O ito na lang, to position it. Alam natin na kapag umattend ka ng youth live, merong standard ang tao sa inyo, whether you like it or not. They are expecting you to be someone. Di ba, for example, na hindi ka naman umattend ng youth live, hindi ka naman inaanan ng magulang mo eh. Parang okay lang yan. Na masama ugali niya. Pero nung nalaman nila na nag-church ka, hindi na okay. Diba? Kasi nga, may nangyari ng transition. Dahil nalaman nila na naging follower ka na ng Jesus, there is a standard na binigay sa'yo. Kapag nag-church ka, dapat ganito ugali mo. Hindi ka nagmumura, hindi ka palasagot, hindi ka laging defensive, nag-aaral ka ng mabuti, mataas ang grades mo, and all of those things. Parang nagkaroon na sila ng standard sa'yo. That's why, napansin nyo ba, nung hindi ka pa umaattend ng church, wala namang pressure eh. Pero nung umaattend ka na ng church, there is a pressure because lahat ng mga tao na nakapaligid na alam na nag-church ka, tinitignan ka. Kaya sinasabi ni Paul dyan, keep a close watch on how you live. Because people, whether you like it or not, since nag-church ka na, at alam nila na follower ka ni Jesus, you need to watch what you say, what you do in front of other people. Bakit? They will judge you for it. Kaya nga lagi nyo maririnig church ka pa. Hindi ko alam kung naririnig nyo yan ngayon, pero naririnig nyo yan at maririnig nyo yan sa mga tao sa paligid. And that's a reality for us. Hindi nyo na yan matatanggal sa atin. That's there. Kasi nga, ewan ko, anong meron, pero ganun yung nangyayari. So, you need to keep close watch on how you live and be an example. In what you say, the way you live, in your love for people, your faith, and your purity. For girls, wag na wag kayong pupunta sa premarital sex. Kung mahal kayo ng jowa nyo, or ng mga tao, or ng lalaking para sa inyo, at gusto niya makipag-sex sa inyo nang hindi pa yung kinakasal, don't. Paano pag sinabi na, akala ko ba mahal mo? At akala ko din mahal mo ko. Balik mo sa kanya. If you really love me, wait until marriage. Okay? Kaya kami ni Ate AJ nyo, never kami nag-travel together ng kaming dalawa lang nang hindi pa kami kinakasal. Kaya medyo boring yung joke lang. Hindi naman boring. Boring ba? Boring ba? Hindi. Parang na-enjoy namin yung mga simple eating outside. Ganyan. Uwi din agad. Pupunta kami ng Tagaytay pero pagdating ng alas 5, uwi na kami. Hindi kami magche-check-in. So, ayun. So, sex is more enjoyable when you are married.
So, instructions naman sa chapter 5 na to, do not rebuke an older man. Kasi nga 16 years old lang siya. Can you imagine? Nalapitan niya si Tatay Ed. Tatay Ed, mali yan tinuturo. Di ba ang weird? Ang harsh naman nun. Parang sinasabi niya, treat them as if they are your father in the faith. Or exhort him, he is your father. Treat younger men as your brother. Sinasabi niya kay Timothy. And then older woman, bilang nanay mo. And then younger woman as your sister with absolute purity. And give proper recognition to those widows who are really in need. Kasi may problem din sa kanila nung time na yun, na yung widow, kunwari ako, wala na akong, pare si Princess. Dahil aalis na nga si JC, pupunta ng Pampanga, widow na siya. Joke lang. Window. Window na ba? Hindi masakit. Widow. Saring lang yun. Widow. Window. Ayan lang yung window. So, yung gagawin ng babae, alam mo ginagawa nila? May donation kasi para sa mga widow. Kukunin nila yon. Instead na ipang support sa family nila, ang gagawin nila, magmamadyong, pangiinom, yung sugal. So, ibig sabihin, yung mga widow, sinusupport ng church. Pero yung ginagawa ng mga widow nung time nila sa Ephesians is pinangmamadyong, pinangsusugal, pinangiinom. Tapos doon umiikot yung activity nila. So, sabi niya is, i-instruct mo yung mga widow na yun, na mali yung ginagawa nila. Kasi, ang nangyayari is, since ginagawa nila yun, nagkakaroon ng hindi magandang reputation yung church dahil dun sa practices na ginagawa. Can you imagine? Alam ng mga tao na sinusuportahan ka ng church, widow ka, dahil wala kang kakayanan, tapos nakikita ka nila, you are running around, sleeping with other men, nagmamadyong, nagsusugal, nagiinom. So, nagkakaroon ng hindi magandang reputation yung church. Kasi, parang sinasabi na, wait lang, sinusupport nyo yan? So, parang nangyayari pa is, sinusuportahan pa nila yung ginagawa ng babae na yun. So, parang sinasabi niya, stop those women. Dapat, sinabi pa dyan na, dapat meron tayong certain requirements para doon sa mga widow na yun. Na hindi ka basta-basta pwedeng makakuha ng donation, not unless you napasa mo yung requirements para dun sa qualification. Okay? Sige, dun na tayo sa chapter 6. Final instructions na to for the slaves naman. So, ito naman yung mga slaves, parang sinasabi kasi, di ba, na parang if you are in Christ, you are already free. Pero kasi, may mga slaves na anong ginagawa nila? Ginagamit nila yung freedom nila para sabihin dun sa amo nila na, uy, pareho naman na tayo eh. Hindi na kita amo. Kumbaga parang sinasabi na, sa harap ng Diyos, pareho naman tayong anak eh. So, hindi mo na ako pwedeng utusan. Alam mo yun, kahit pinapasahod mo ko, hindi mo na ako pwedeng basta utusan, sabihan ng hindi maganda, and all of those things. Pero, naging masama yung ugali ng mga slaves. Instead na gamitin nila yung freedom nila to serve their master well, binaligtad nila. Ginamit nila yung opportunity na yun para baliktarin yung master nila, which is mali. So, in-instruct din ni Paul si Timothy na sabihan yung mga slaves na you're not doing it right. And then, warning against love of money. Usong-uso na yan ngayon. At marami sa mga nakikita nyo na nagpipreach sa social media, they are just doing it for the money. Kaya nga, isang malaking privilege to sa amin na we are serving here in Youth Live, we are serving the Sunday service, pero walang bayad sa amin whatsoever. We do everything, from preaching to preparation to cooking food, lahat ng preparation natin dito. Walang bayad dito. Even Kuya Lawrence, ako, wala kaming bayad dito. Yung paggawa ng mga programs, paggawa ng mga presentation, lahat yan. Sa ibang church, binabayaran yan. May sahod pa yung mga pastor. Pero sa atin, wala. Why? Because magandang practice to. Kasi maraming mga tao ang nagfo-fall away dahil sa pera. Parang ginagawa nila yung pagsaserve sa ministry because they want to get money from people.
And marami kayong mapapanood sa social media, ganun yung ginagawa. They are no longer preaching the truth, but tinitwist nila yung truth para yung mga tao is, matikil yung ears nila. Kasi parang nangyayari, sasabihin nila kung ano yung gustong marinig ng mga tao para yung mga tao magbigay ng pera sa kanila. Kaya nga madalas pansin nyo, pag nagpipreach kami, yun yung mga bagay na ayaw nyo marinig. So, ibig sabihin, if we are preaching it, tas hindi niyo siya gustong marinig, we are in the right track. Kasi nga, sinasabi pa rin namin sa inyo kung ano yung katotohanan. And most of the time, the truth is always offensive to us. So, yan. Warning yan against the love of money. Sabi niya, fight the good fight of faith, take hold of what is eternal. Chapter 6 na to, huli na. To which you were called and about in which you made the good confession in the presence of many witnesses. But as for you, O man of God, tayong lahat yun. Tayo yung mga Timothy. Sabi niya, flee these things. Ano yun? Love of money. Yan. Pursue righteousness, godliness, faith, love, and steadfastness, and gentleness. Yan. Sige. To make sense yung message natin ngayon. So, i-bring home na natin siya. Kasi, di ba, marami akong sinabi sa inyo na, ano ngayon, kuya? Ano yan sa amin? Ayan. Anong ba napansin nyo na main problem ng Ephesian Church? Alam nyo ba kung saan galit na galit si Paul? Sa mga false teachers. At maraming mga false teachers sa panahon natin at sa panahon nila. At hanggang sa susunod na panahon, meron mga false teachers. Alam naman natin, di ba? Yung mga false teachers ngayon. And, di ko na sila papangalanan dahil naka-record tayo, mga kapatid. Mamaya na lang sa groupings. Char lang. Sabihin ko sa inyo lahat. Ito. So, ano ba yung main problem nila? What's so important about it? Because false teachers, ibig sabihin, nagbibigay sila ng bagay na paniwalaan mo to. At dahil dun sa mga sinabi nila, alam nyo, we're not just talking about people in the church. We are also talking about people na fina-follow natin sa social media. And there are a lot of them. At marami silang sinasabi sa atin, hey, hello, Wesley. Ay, sakto ka, pare. So, yeah. So, marami tayong mga bagay na pina-follow sa social media and they want us to believe something. Pansinin nyo, marami tayong mga nababasa sa social media, mga quotes, mga kung ano-ano, pero ang main na reason kung bakit nila ginagawa yon is for you to believe something. Lahat ng nababasa nyo, lahat ng nakikita nyo sa social media, ang sinasabi nila sa inyo, paniwalaan mo ako. Whatever it is. Actually, hindi lang sa social media, even to yourself, even sa mga tao sa paligid mo, ang lagi nilang sinasabi, sa akin ka maniwala. It's about believing on something. Lahat yan. Lahat ng nakikita nyong marketing, lahat ng nakikita nyong advertising, lahat ng nakikita nyo na nasa paligid nyo, ang sinasabi nila, sa akin ka maniwala. Wari, Jollibee. I am the juicier. And, ano pa ba yung sinabi ni Jollibee? I am the tastier fried chicken. Dahil naniwala ka doon, hindi ka pupunta kay McDo. Nakita nyo yun? Nakita nyo yung kapangyarihan ng marketing? They want you to believe something. Ayan ang problema din nila. Dahil ang dami nagmamarket na si Jesus hindi Diyos, na si Jesus hindi kanya mahal, si Satan dapat ang i-follow mo. May mga satanista nga, di ba? Alam niyo ba yun? Na merong church si Satan. Ang tawag sa kanila, Satanist. Ewan ko kung tama yun. Pero may ganon. So, ang problem is about what you believe. So, okay. So, ano ba yung mga bagay na pinaniniwalaan natin? Wrong belief ng mga Ephesians. Number 1, submitting to deceiving spirits. Deceiving spirits, ibig sabihin, naniniwala ka sila sa mga, alam niyo yan, di ba yung mga engkanto. Yan yung mga pamilyar na nasa, wag kang pupunta dyan kasi may kapre sa loob ng bahay niyo, kaya nagiging ganyan ang buhay niyo mga. Alam niyo ba
Hindi lang tayo naniniwala din sila doon. At kung ano-ano pang mga huwag ka magwawala sa gabi kasi may kapre, ganyan. Espousing to demonic doctrines. Alam niyo yung mga demonic na doctrines? Simple lang. Love is about feeling. That's from the demon. Love is all about your feeling. That's from the demon. Gulat kayo, no? Alam nyo ba na marami sa mga pinaniniwalaan ngayon galing sa demonyo? Anything na pinaniniwalaan natin, most of them galing sa demonyo. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yun. Speaking hypocritically, saka yung mga lies. Alam niyo naman yan. Yung mga mali-maling turo, and all of those things. Seared conscience. Ito yung seared conscience, ibig sabihin, di ba? Yung pagparinito mo yung manok. Ay, hindi ba yan? Seared, di ba? Di ba? Seared. Di ba yung manok, pag nilagay mo yun sa, tas ano mangyayari doon sa balat, magiging brown. Di ba sasarap yun pag naging brown? Sinir mo kasi. Ito, forbidding marriage, that's from the demon. Hindi kayo dapat ikasal, ang mahalaga masaya kayo. Yung no label, galing din sa demonyo yan. Sabihin, hindi, alam mo, ito, alam niyo isa sa mga lie ng demonyo, hindi mo kailangang ikasal para maging masaya ka. Naririnig ko yan. Hindi mo kailangan ikasal para maging masaya ka. Live-in lang, okay na yun. That's from the demon. And that will eventually destroy you. Because merong study sa ibang bansa, alam niyo kung ano? In-study yung mga nagle-live-in. Alam mo sabi nung isa? Sabi nung isang babae, it feels like every single day nag-audition ako sa kanya to be his wife. Yung lalaki, ganun din. Can you imagine every day nag-audition ka to be a perfect wife to this stupid guy? Stupid girl? It's a burden na hindi mo kayang i-take. Kaya don't ever try to go live in. That's from the pit of hell. Imposing ceremonial foods on the church. Sige, punta na tayo dun sa mas alam nyo. Wrong beliefs will always lead you to behavioral issues. Lahat ng mga bagay na mali nating ginagawa is because of something we believe. Kaya nga yung patuloy, tignan nyo to. Pag inutusan kayo ng nanay nyo na magugas ng pinggan, sabihin ng nanay mo, pautulta ako everyday ko na lang sinasabi sa'yo, maghugas ka ng pinggan. Wait, ang problema ba sa'yo is kulang yung information mo kung paano maghugas ng pinggan? Hindi naman eh. Bakit? You believe na kapag ka naghugas ka ng pinggan, sayang sa oras mo. You believe na kapag naghugas ka ng pinggan, it will not add to your own happiness and joy. It's because of something you believe. Hindi problema yung sinasabi ng nanay mo. Ang problema, yung pinaniniwalaan mo about sa paghuhugas ng pinggan. Dahil naniniwala ka na ang paghuhugas ng pinggan is just a waste of your time and it will not add to your own happiness and gratification, hindi mo siya gagawin. It's not something appealing to you kasi hindi siya makakapagpasaya sa'yo dahil mapapagod ka. It's because of what you believe. Inaway mo yung nanay mo. Dahil lang naniwala ka na hindi makakapagpasaya sa'yo ang paghuhugas ng pinggan. Ang hirap. It's because of what you believe. Uulitin ko. Okay, sige, punta pa tayo, palalibin pa natin. Beliefs equals practice. The reason why it's important to go to church, binabali natin lahat ng pinaniniwalaan nyo. Lahat ng mga kasinungalingan na pinaniniwalaan nyo ngayon, kailangan nating putulin. Kaya hindi gumagana na rules. Pansinin nyo, hindi kayo masyado sa rules. Because we go to your beliefs.
We go to the things you love. Kasi that's where behavior change. Popular beliefs. Okay lang sex outside marriage. Okay lang yun. Hindi naman nakakasakit ng iba yan. Kaya ang dami may sakit eh. Hindi na nakakasakit sa iba pero ang dami na may sakit. Alam nyo, tulo and all of those things. It's because sex is not designed to be enjoyed outside marriage. Kaya may mga sakit. Kasi nga, you are going against the grains ng nature natin bilang tao. We are not created to be in multiple partners. Sino maniniwala sa inyo na okay lang 5 asawa? Kalokohan, di ba? Pero marami naniniwalang ganun. Number 2, watching porn is not harmful. No, it's not. Bakit? Pag palagi kang nanonood ng porn, nagiging object na yung mga babae sa'yo. Tool para sa kasayahan ko. Kaya, alam niyo yung mga dating apps? Punong-puno yun ng mga sobrang libog na lalaki. Pag tinignan mo yung profile, hindi ko alam kung pero usong-uso yan, yung mga fuck buddies. Ay yung FUBU, ay yung tawag nila dyan. Ibig sabihin, parang magsisex tayo, pero after nun, wala na. Tas sex ulit sa susunod. Ginagamit na lang yung online app, dating app, para doon. Okay? Sinasabi ko na sa inyo kasi yan yung mga susunod na stages nyo eh. Same thing. Pornography is harmful. It's never safe. Bakit? Kasi ino-objectify mo yung women. Ino-objectify nyo yung men. Instead na makita nyo sila bilang tao, ginagawa nyo silang object. Ginagawa nyo silang thing. Pangungopia is normal. Normal naman na ginagawa naman ng lahat eh. Because you believe that, yung behavior mo nagpa-follow. Okay lang pala eh. Attending YL is not important. It's a belief. Ulitin ko, yung word na attending YL is not important is a belief. Hindi ko kailangan mag-church is a belief. Belief yan. That's a belief. Being a cool kid in expense of other people is okay. Ito yung mga nilalait yung iba para sila yung ma-highlight. Ako yun. Panlalait is good for you. It's good for your own happiness. Bakit? Kasi pag nanlalait ka, sarap eh. Sarap, di ba? Tinitira mo yung lahat na may putok. Lahat ng may mababaw, yun nga. Di ba? Minamaliit mo sila. Ito rin, popular, sarili mo lang ang kampi mo. Mag-isa ka lang, boy. Can you imagine na lungkot nun? Pero pinaniniwalaan ng mga tao. Hindi mahalaga ang sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga sarili mong opinion. This is a lie from the pit of hell. Can you imagine sarili mo lang pinapakinggan mo? Sarili mo lang. Wala kang pakialam sa sinasabi ng ibang tao. I'm not saying na bigyan mo ng sobrang laking importance yung sinasabi ng ibang tao. But if you're not listening to other people, ibig sabihin lang yon, nag-i-start ka na dun sa tragedy ng buhay mo. Ano sabi ko sa inyo? Sino ang unang bumebetray sa sarili mo? Sarili mo. And then, you're telling me, sarili mo lang papakinggan mo? Lumalakad ka na dun sa path na ikakasira mo. Ito pa, hindi mo kailangan magbago, mga paligid mo. Yung mga tao sa paligid mo ang problema. It's a belief.
Sila yun. Sila yung problema, hindi ako. Happiness is my ultimate goal in life. Sabi ni Plato, the goal of every actions and everything that we do in this earth is for our own happiness and pleasure. Sabi niya, if you believe that, that is a lie from the pit of hell. Because happiness itself is just a byproduct of something bigger than happiness. Gets nyo? Parang ganito yan. Happiness can only be gained if you are married. If you are married, that's where you get happiness. Pero if you are live-in, don't expect na makakakuha ka ng tunay na pag-ibig. Kasi ginagawa mo siyang testingan. Can you imagine? Tester ka lang. Gusto mo ba yun? Ha? Test nga natin to kung okay. Di ba yung sa yan di ba? Yung sa cologne, test nga namin. Baho, next! Ganun ba yun? Ganun ba sa relasyon? Tandaan nyo, hindi kayo magiging masaya kung ganun palagi yung relationship. In order for you to be happy, you need to have one person over a period of time that yung tao na yun is patuloy na tumutulong sa'yo to be a better person. Dinadala ka ng tao na yun papunta kay God. That's where you find happiness. Nakikita nyo? Yung maayos na relationship will lead you to happiness. Hindi happiness ang mag-lead sa'yo sa maayos na relationship. Baliktad. Ang ginagawa ng tao, happiness una bago yung magandang relationship. No! Relationship muna, i-explore mo yun. Lahat ng mga pangit sa buhay. Kumbaga parang aralin mo kung paano mo i-handle lahat ng karumihan ng tao na minahal mo. And then navigate over that. And then as you navigate, you will find joy and happiness. Gets nyo? Sabi nga love starts not in the masasayang moments, but in those moments na masakit na. Alam nyo, sa mga masasaya, hindi pag-ibig yun. Malalaman mo na mahal mo yung isang tao kapag ka nagkakagulo na. Doon pala nagsisimula yung pag-ibig. Kaya nga marami sa atin, hindi natin alam magmahal. Bakit? Kapag hindi na tayo komportable, aalis ka na. And you will not learn to love. The only way for you to learn how to love is matutunan na magmahal during those hard moments ng relationships. Kaya nga hindi ako fan ng breakup. Kasi as much as possible, alam niyo kung bakit? Kuwari, nakipag-break ka ngayon. Yung susunod na relationship mo, pareho pa rin ang problema yun. Yung susunod mo, pareho pa rin. Hanggat hindi mo natatapos yun, paulit-ulit lang yung cycle na yun. Kasi ang problema sa'yo, nagginawa mong tester lahat yung nakakasalamuha mo. Ginawa mong pabango yung tao. Bossing, kamusta ang buhay-buhay? Ulitin ko, ginawa mong pagbango yung tao. Hindi yan testing and trials. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung magjojowa kayo, siguraduhin mo sa akin, ayan na yun. Pero kung hindi mo ba kayang i-handle yan ngayon, tigilan mo na. Kasi nakakasakit ka lang. Ulitin ko, kung hindi mo ba kayang i-handle yan ngayon, nakakasakit ka lang. Sayang ang oras. Ang payo ko sa inyo, habang bata kayo, go for your personal development first. Personal development. Be involved in the church. Study the Word of God.
Maging knowledgeable sa lahat ng mga bagay, psychology, philosophy, yung mga susunod na journey ng buhay nyo, alamin nyo ano ba yun. Kunwari, gusto mo maging psychologist, magbasa ka ng mga psychology. Gusto mo maging accountant, magbasa ka ng accounting. Gusto mo maging civil engineer, ngayon pa lang dapat nagbabasa ka na. Gusto mo maging ganito, ngayon pa lang dapat nagsisimula ka na. Part na ng process mo yun. Hindi, gusto mo, in love ako. Alam nyo, ito napansin ko, walang makakatalo sa mga tao. Nakita nyo kung gaano ka-attractive yung mga tao na sobrang sharp. Yung alam mong marami siyang alam. Di ba sobrang attractive nila? I find them super attractive. Talagang pag nakausap mo sila, alam nila yung sinasabi nila. Ay nako, sabi ko sa inyo, if you focus on your personal development now, relationship will just follow. Actually, ganun yung ginawa ko yun, yung journey ko nung college mula high school ako. Never ako nagkaroon ng girlfriend. The joke. Marami ako naging ka-fling, pero hindi ko tinuloy yun. Kasi alam ko hindi ko kayang i-handle. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako confident na kakayanin kong i-handle yung tao na yun. So, ganun siya. Nagwo-work. Ayan. My feelings is the most important thing in my life. That's a lie from the pit of hell. Yung feelings mo, hindi yan ang pinaka-importante sa lahat. Ang payo ko sa inyo, if your feelings is not aligned with the truth, go against that feeling. Go against that feeling. Alam niyo yung mga simpleng pag-attend lang dito kahit ayaw mo. That's a big jump sa magiging career nyo in the future. Sa magiging buhay nyo in the future. Kaya ito, yung pag-attend dito, walang-wala na to sa akin. Bakit? High school pa lang ako. Never akong hindi umattend. Never ako nag-miss out ng kahit anong service. Never ako nag-miss out sa kahit anong anniversary whatsoever. Lahat yan, ina-attendan. As in, ika-cancel ko yung schedule ko para maka-attend ako doon. Kasi I see the need for it. Nagiging madali yung mga bagay-bagay kapag you are going against what you feel. Kasi nga, yung good feeling is just a byproduct of something na ginawa mo na tama. Byproduct lang yung happiness. Hindi siya dapat yung pinupursu mo. Byproduct lang siya ng pagsaserve mo, ng pagmamahal mo sa ibang tao, ng maayos na relationship mo sa ibang tao, ng maayos na pag-aaral mo sa loob ng eskwelahan, ng maayos na relationship mo sa mga tao sa paligid mo. Resulta lang siya nun. Okay? Most of our problems mainly come from what we believe, kaya we need to challenge what we currently believe. Ano ba yung mga bagay na pinaniniwalaan mo ngayon? Na alam mo sa sarili mo na parang nile-led astray na ako nito. And I need to cut it out. So that ma-redirect ako dun sa dapat kong tahakin na landas para sa sarili ko. What 1 Timothy and the whole Bible wants us to believe. Okay, so ito na. Punta na tayo dun sa general ideas. Patapos na ako. All of life is a gift from God. This is the first belief that I want you to. This is the first truth that I want you to believe. All of life is a gift from God. Regalo lang yan. All of us can die tomorrow. All of us can die later. It's just a gift from God. The reason why we are still breathing today is because it's a gift from God. Don't be arrogant na marami ka pang years sa buhay mo. Kaya nga sinabi ng Bible na we are just like a mist. Alam niyo yung mist? Yung, di ba, nagpabango ka? Di ba yung lumabas na maraming tubig? That's the mist.
in just 1 or 2 seconds, nawawala na rin siya. Ayun yung description ng Bible sa atin. We are like mist. Anytime we can be taken away. Ganon ka-fragile ang buhay natin. Pero don't ever forget na yung buhay na meron ka ngayon, live it for God. Why? Because binigay niya yan birang regalo sa'yo so that you can know Him. So that you can have a relationship with Him. So that you can enjoy yung pag-ibig niya para sa'yo each and every day of your life. Don't ever think na marami ba kayong years na natitira dahil bata kayo. No. But use every moment of your life para makilala mo yung Creator. Ma-experience mo yung pag-ibig ng Creator mo para sa'yo so that you can share it to other people. God is our ultimate provider. Ito is sa mga, hindi yung trabaho ko yung provider ko. Hindi yung family ko yung provider ko. Hindi yung church yung provider ko. It's God ultimately ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan ko. And actually, to understand that life is a gift, alam nyo ba ano mangyayari sa inyo? You will not be entitled to anything. Kasi di ba, yun ang problem ng mga tao ngayon. Masyadong entitled. Na dapat meron akong ganito, na dapat ganito na ako, na dapat ganito na, ganyan. Entitled. Ang yayabang na nila. Pero, if you understand that life is just a gift, you will not be boastful about anything. Why? Because, alam mo, naiintindihan mo na, regalo lang to ng Diyos sa akin. Kaya nga sinabi ng kanta, na He can also take it away. That's why we cannot boast on anything in this world. God is our ultimate provider. I am not entitled to anything. Lord, ba't nangyayari to? Lord, ba't ganito? Lord, ba't ganito? Wait lang. Don't question God about those things. But sabi mo, Lord, nangyayari to, na-experience ko tong hardships na to. Help me, give me wisdom para ma-navigate ko siya ng maayos so that I can become a better version of myself. Gift mo lang yung buhay ko. And I'm not entitled to anything. That's where humility comes. If you understand that all of life is just a gift. Alam nyo ba, pag binasa nyo yung 1 Timothy, ilang years na lang mamamatay na si Paul. Siguro, after 2 to 3 years yata namatay na siya. After niyang isulat yung Book of Timothy. Pero, can you imagine, mamamatay na siya. Pero ito yung sinabi niya, I am the worst sinner that I know. Parang sinasabi ni Paul, I'm no better than anyone. Isa yan sa mga bagay na gusto kong paniwalaan niyo. Kaya sinasabi ng Youth Life, diba? We are a group of sinners. Kung merong mamakasalanan dito, hindi si Princess yon, hindi si Irene, hindi si Wesley yon, hindi si Yen yon. Lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo makasalanan. And we cannot judge. If you understand that you are the worst sinner that you know, wala kang ground for judgment. Napansin niyo yun? You cannot feel superior to other people if you understand that. Siyempre, Jesus only came for the ungodly, not even for the righteous. Isa yan sa mga bagay na gusto naming paniwalaan. That Jesus, He doesn't came for good people. He came for sinners. Not just sinners, but real sinners. Those people who killed people. Those people na who hurt a lot of people in their past. Those people na maraming dinaya. Those people na maraming ginawang masama sa ibang tao. He came for those people. And He came for you and for me, even though we are the worst sinner that we know. Paul is the worst sinner. Bakit? He persecuted the church. Marami siyang pinatay ng mga Christians. Pero isa siya sa pinaka-prominent na leader ng Christianity dahil si Jesus bumaba dito para sa makasalanan. Hindi siya bumaba para sa mga mabubuting tao.
God demonstrated His love in my worst moment. Yung moment ni Paul, he is on the way to kill Christians. Alam niyo ba yun? Yung nagkamit sila ni Jesus sa Damascus. There is a light that blinded him. Pero through that light, ipinakita ng Diyos yung pag-ibig niya dahil pinaranas sa kanya yung pag-ibig niya. And during his worst moment of his life, ipinakita ng Diyos yung pag-ibig niya. Eto, kung hindi kayo iniwanan ng Diyos in your worst moments, hindi niya talaga kayo iiwanan. Even in your good days and in your bad days, He is there, He is involved, He loves you. And even in the worst moment of your life, He is there, He is with you. At hindi niya sasabihin sa'yo na tapos na tayo. No, hindi niya sasabihin yun. Because the cross is sufficient to pay the price for that love. God loves me more than I love myself and the people that I love. Isa sa kasinungalingan na sinasabi ni Satan sa atin is that mas mahal mo yung sarili mo more than you love yourself. Ay, mas mahal mo yung sarili mo more than God loves yourself. No! God loves you more than you love yourself. Kaya lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin at this very moment, ginagawa niya yon para ma-experience natin yung pag-ibig niya. And don't ever come to a conclusion na mas mahal mo yung sarili mo more than He loves you because hindi yun pwede mangyari. He loves you more than you love yourself. The death of Jesus Christ on the cross is the ultimate expression of God's love towards me. Do you want to know how loved you are? Do you want to know kung gaano ka kamahal ng Diyos? Look at the cross. Yung ginawa ni Jesus sa cross is His ultimate expression of His love. Kaya wag ka magda-doubt kung mahal ka ba ng Diyos. Mahal ka niya. Because He already paid the price para bayaran lahat ng kasalanan mo at mamatay para sa penalty ng lahat ng kasalanan mo. Lahat! Even your present, even your future sins has been covered by His blood. Don't run away from Him. Run towards Him in your mess and in your failures and in your sins. Dun mo, kung kailan mo mas kailangan si Lord, dun ka mas lumapit sa Kanya. Don't ever try to run away. And the cross of Jesus Christ assures me of His love, acceptance, and forgiveness until my last breath. This is a love na hindi titigil kapag may ginawa kang mali. This is a love na hindi titigil kang tanggapin kahit hindi ka nakarapat-dapat. This is a love na kayang patawarin, even yung mga kasalanan na feeling mo hindi niya na kayang patawarin, He can forgive all of those things. Paano mo ma-assure yun? Ma-assure mo yun when you go to the cross. The cross is also an expression of God where He assures you, I love you. That's final. Period. And lastly, as you experience the love of Christ through the death of His Son, treat other people the same way kung paano ka minahal ng Diyos. Or paano Kanya tinrato. That's the message of Youth Life. Magmahal ka ng tao, the same way kung paano ka minahal ng Diyos. At hindi mo matututunan magmahal ng ibang tao kung hindi mo alam kung paano ka minahal ng Diyos in the first place. Experience it first, and then you go and love other people. Let's pray. Lord, marami pong salamat, Panginoon, for your love, for your grace. Marami pong salamat for your goodness and your mercy, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, for giving us your word today. Continue to speak sa aming mga puso even after the service, Panginoon. Makita namin yung beauty. Makita namin yung grace mo.
Makita namin, Panginoon, kung sino ka at kung sino kami sa'yo. Patuloy mo sa amin, iparanas yung mainit mo na yakap, mainit mong halik, Panginoon, and patuloy ka namin, Panginoon, na ma-experience, Lord, as we go our journey in this world, Lord. Maranasan namin yung nearness mo, maranasan namin, Panginoon, yung yakap mo, yung tapik mo, Panginoon. And may we experience, Panginoon, the life-giving death of Jesus Christ on the cross, Panginoon. Because we know, Panginoon, that you love us. And we are assured because the price has already been paid on the cross. Patuloy mo ipaalala sa amin, Panginoon, yung lawak ng pag-ibig mo, yung lalim, yung bigat, Panginoon. And at the same time, Panginoon, makita namin, Panginoon, yung sarili namin, that we always go to your love. The love of other people is good, but your love is greater, Panginoon. And we bless you, we honor you in Jesus' name. Amen.